ngayong gabi. Kahit gusto man po namin, sir, mga healthy yung ipapakain. Wala pong kaming kakayanan, sir, na bumili po ng ganun. Nung napapanood ko po yung mga testimony, ito po yung na-encounter ko, na-experience ko ngayon sa buhay ko. Dahil nga sa loan na po yun, ang aking salary po sa teacher, doon po napupunta talaga. Will they ever find joy in the midst of their trials? Alamin yan dito sa special live telecast ng The 700 Club Asia. Kapit lang, God is Joy. Susunod na. Welcome to our special live telethon, Kapit Lang, God is Joy. Isang buwan na lang, Pasko na. Excited ang marami sa atin. Looking forward to the joy of Christmas celebrations. So, Sonja and Iko, ano ba mga plano ninyo? What brings you joy during Christmas? During Christmas, ano ba? Since nagkaanak ako, Correct. I think it's her joy about the holidays. That's what gives me the most joy. Di ba when you see her opening your gifts, di ba? Parang nakakatuwa makita pag nagbubukas ng regalo. Yes. Pag excited siya magbubukas. It's like my childhood all over again, parang ganyan. Kayo? Nagre-relieve ko para childhood. Oo. Kayo na mag-open ka na dyan ng mga regalo. O sabi ko Para mag-rehearse dyan. Kayo ba? Ako syempre aside from spending time with your family, di ba? Isa talaga I look forward to yung mga kaibigan natin dito sa Manila na kunyari mga kamag-anak na nasa probinsya. Or yung iba wala ng family. O yung iba parang Galing abroad. galing abroad yun. So we look forward to spending time with them. So at least there's one day na either Christmas or New Year na nagsasama-sama kami. Reunion. Yung sobra-sobrang kainan, di ba? Kakakain mo na, kakain ka ulit. Di ba parang ano ba yan? Pero it's of course, Pilipino tayo. Of course, kailangan may pagkain. Saka yung leftovers, di ba? Oo. Yung Next umabot week, hanggang paagahan ng New Year. gising yan eh, di ba? Yes, ayan na nga. Family reunions during Christmas, savoring delicious meals, and the excitement of unwrapping gifts fill our hearts with immense joy. But once the festivities are over, there goes our joy. The most profound and lasting joy we will ever experience lies in extending our blessings to those who are less fortunate and underprivileged. Yes, that is why we are inviting you to join us in spreading joy to our kababayans in need by sharing your blessings. Samahan nyo kami sa loob ng 1 oras and let God touch your heart for our less fortunate kababayan. Live nyo kaming mapapanood sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv, sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. I-like at i-share ninyo ang ating FB Live video. Makipag-chat na rin kayo sa amin sa inyong social media accounts. Gamitin ang hashtag na Kapit Lang, God is Joy. Mapapanood nyo rin kami abroad via GMA Pinoy TV at sa iba't ibang social media platforms. Kasama natin dito ang gospel rapper na si JDP, Jack the Preacher ng Reverb Worship, ang music label ng CBN Asia, upang sagutin ang inyong mga tawag. Nitong mga nakaraang araw, ang donasyon ng mga tumugon sa ating panawagan ay umabot na sa 2,343,866 pesos! Hallelujah! Sa una nating kwento, dahil sa kahirapan, walang kakayahan si Nanay Jellica na bigyan ng masustansyang pagkain ng 2 anak para sa kanilang malusog na paglaki. Due to her difficult circumstances, Nanay Jellica had never truly experienced the true essence of joy until Operation Blessing fulfilled her deepest desires. Alamin natin sa kwento kung ano yun. Si Itoy, 5 taon na. Pero ang timbang niya ay pang 1 taon lang. Makikita nyo, maliit siya para sa 5 taon. Isa si Itoy sa mahigit 3 milyong batang Pilipino na undernourished at nangangailangan ng agarang tulong. Ayon sa UNICEF, araw-araw ay may 75 bata na namamatay dahil sa malnutrisyon. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang umaabot sa kanilang 5 taong kaarawan. Yung iba naman ay hindi na lumalaki sa kanilang 8 gulang, tulad ni Itoy. Gustuhin man ng mga magulang ni Itoy ay hindi kayang pakainin ng masustansyang pagkain ang bata. Umaasa lang ang pamilya niya sa pagtitinda ng mga souvenir tuwing tag-araw. Pagtitinda ng mga gulay at pamamasukan naman sa construction ang hanap buhay ng magulang kapag tag-ulan. Yun po, binibili po namin ng bigas, kape, asukal, tsaka
pagkain po ng mga bata. Kagaya po ng tinapay. Kung ano po yung kahiligan po namin, kainin po dito madalas, tinapay lang po eh. Tsaka kape. Kung ano lang po yung nakikita po, sir. Madalas po talaga laing, sir. Binabagungan lang po namin, sir. Masaya na po kami doon, sir. Pati yung 2 anak ko po. Mahirap lang po kami. Mahirap lang po yung buhay. Pero kahit papaano, sir, nakakaraos. Kahit gusto man po namin, sir, mga healthy yung ipapakain. Yung wala naman po, sir, sa amin. Wala pong kaming kakayanan, sir, na bumili po ng ganun. Tinitis na lang po namin. Kung ano na lang po, sir, ang makikita na lang po yun na lang pong kinakain. Kung may makayanan po, may masobra-sobrahan, minsan po. Doon lang po sila nakakain, minsan tigisa silang mansanas, okay na yun. Sa pagpunta ng Operation Blessing sa Castillejos, Zambales, kabilang si Itoy at ang kanyang kapatid na si Jerry Boy sa mga batang indigenous people na nabigyan ng libreng check-up upang masuri ang kalagayan ng kanilang kalusugan. Stunted ang weight, stunted ang height. Pangalawa, tignan nyo ang laki ng tiyan. So ayon sa istorya ng nanay, nung pinurga siya, 5 bulate yung nakita. Kung pwede natin ipa-ultrasound kasi baka mamaya meron na pala yung nakabilog na maraming bulate kaya hindi siya makalabas. So, huwag natin paabutin kasi baka mamaya nandun pala siya sa atay, pwede mag-cause ng paninilaw. Sabi ni Doc po kanina, doon po ako talaga, sir, kinabahan. Kasi nga po, may cause nga raw po yung pagkakaroon po niya ng bulate. Eh, ayaw ko naman po kasi namatay na po ako, sir, ng anak eh. Nag-dehydrate po siya. Masakit po eh. Masakit po na mawala ng anak. Kasama sina Itoy at ang kanyang kapatid sa Bless a Child program ng Orphans Promise at Operation Blessing. Sa loob ng 10 buwan, pakakainin ng masusustansyang pagkain ang magkapatid at magkakaroon ng regular medical check-up upang makita ang pagbuti ng kanilang kalusugan. Sasailalim din sa livelihood training ang kanilang magulang, pati na ang iba pang mga magulang sa lugar para magkaroon ng sustainable na pagkakakitaan. Sumailalim sa ultrasound si Itoy upang masiguro kung mga bulate o may iba pang dahilan ang paglaki ng kanyang tiyan. Mahalaga po. Para sa akin po, malaking katulungan po ito para sa pamilya ko. Lahat po kami dito, nagpapasalamat po kami. Tuwang masaya po kami dahil nagkaroon ng ganitong programa. Kagaya po ng mga anak po naming mga malnutrition. Magbabago po yung buhay, takbo ba yung kalusugan po. Nagsasagawa ng continuous monitoring ang Operation Blessing at Orphans Promise sa Zambales upang masigurong magiging matagumpay ang programa at magiging malusog ang mga bata sa ilalim ng feeding program. Marami pang bata na nangangailangan ng ating tulong. Sa maliit o malaking halaga, maaari kang maging bahagi ng pagbabago sa buhay ng mga batang Pilipino. 1 meal at a time. Amen. Grabe, 1 meal at a time para hindi na madagdagan yung 95 kids per day na namamatay because of malnutrition. Grabe. We're so grateful that we're able to do what we're doing, itong feeding program natin. Pero yung problema kasi yung pangmatagalan, di ba? Yeah. So we stay as long as we can at sabay tinuturuan din natin ang livelihood program para pag alis natin, meron pa rin maipapakain yung mga magulang. Sa mga bata. Correct. Ang pagpapala ng Bless a Child program ng Operation Blessing ang siya na marahil pinakamahalagang regalo na tanggap ni Nanay Jelica para sa kanyang 2 anak. Hindi lang one-time, big-time yung natanggap na regalo ng pamilya, kung hindi panghabang buhay. The Bless a Child program of Operation Blessing, which is the humanitarian arm of CBN Asia, aims to improve the health of undernourished children of poor families. Paghahanda ito sa mga bata para sa kanilang magandang kinabukasan. Amen. Children who are undernourished have weaker immune systems that make them more susceptible to infections and illnesses. Nagiging masasakitin ang mga bata at hindi na ganong lalaki. Bukod dito, apektado na rin ang kanilang mental development. Kung hahayaan natin sila sa ganyang sitwasyon, paano na lang ang kanilang kinabukasan? Naku, tama, dahil sabi nga ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Siyempre, with the guidance of our God Almighty. Yes. Sa kasalukuyan, mayroong 70 bata ang sumasailalim sa programa. Ang pag-aaruga sa isang bata sa ilalim ng Bless a Child ay nangangailangan ng budget na 3,722 pesos bawat buwan. Maliit na halagang maituturing kung ang katumbas ay magandang kinabukasan ng bata at ng kanyang pamilya.
Yeah. Sabi mo, Sonja, ang makagandaan pa sa Blessed Child Program, ang mga magulang nila ay tinuturuan ng iba't ibang livelihood projects para sa kanilang pangkabuhayan. Ito ay upang matiyak na masasustain nila ang pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Together, we are building here a generation of godly and productive citizens of the country. Maging bahagi na sa gawaing ito ng Panginoon dito sa CBN Asia. Partner with us and share your blessings to our kababayan in dire need. Bukod sa Blessed Child, meron din tayong Back to School program, ang Operation Blessing, para naman ito sa mga kabataang natigil sa pag-aaral dahil sa kakapusan sa buhay. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng school allowance ang scholar at iba pang pangangailangan sa eskwela. Sa kasalukuyan, merong 56 na scholars ang Back to School program. Meron itong 64 college graduates na ngayon ay meron na magagandang trabaho, nakakapagpaaral na sila ng kanilang nakakababatang kapatid at nakakatulong na rin sa kabuhayan ng pamilya. Ang isang scholar ng 4-year course ay nangangailangan ng 6,065 pesos na budget bawat buwan. We believe that a good education is key to breaking the cycle of poverty within a family. Kaya naman be part of this mighty work of God here in CBN Asia. Partner with us now. Salamat sa ating mga loyal partners that through thick and thin, you continuously support us, enabling us to do this mighty work of God through CBN Asia. Now, let's go to Iko. Maraming salamat, Sonja. Kasama ko ngayon dito ang gospel rapper na si JDP, Jack the Preacher ng Reverb Worship, upang bigyang daan ang mga nagsisipag-contact na sa atin para sa kanilang donasyon. Pero bago yan, kapatid, thank you again for being here tonight. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo sa ngayon? Thank you, Kuya Iko. So, eto nga, this Saturday may paparating po kaming community concert. That's 40 Go Community Concert on November 25, 7 p.m. sa APNTS Taytay. Kasama ko po dyan si Miss Asel, Jericho Arceo, DJ Jordan, ATF, GenCon Worship, Sela ICF, RLCF, APNTS at marami pang iba. Bukod po doon, ako po mapapanood nyo rin po na ipaperform ko yung Muli ng live. Yung Muli is my song from produced by Reverb Worship PH at mapapanood po yan sa New Fest 2024. That's gonna be on January 6, Saturday at Laguna Sports Complex. At kasama ko po dyan sila Pastor Romel Guevara, Stephen Prado, Ruther Orquia, Jericho Arceo, Joanna San Diego, Ellen Cubelo, Victory Worship, Asel Bisa, Jen Antiporda, CAD Worship, Jericho, and marami pa pong iba. At meron po sa December 3, 2023, it's our launching of our song Isigaw with Monique Lopez Ong featuring JDP, and shout out po sa Red Brand and Pastor Rodel Buban for my cap and our gospel shirt. Yun! Ako, hindi ka naman masyado busy, ano? Alam mo, ganyan talaga kapag nagpagamit ka sa Panginoon, tuloy-tuloy talaga yan. So, thank you for what you do, bro. At ngayon naman, batiin naman natin ang ating mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, hello to mga kababayan natin sa Israel, Saudi Arabia, Taiwan, Qatar, Hong Kong, United Kingdom at Oman. Maraming salamat, everybody. Kumusta po kayo lahat? Okay, so sino-sino naman ang mga nagpadala na ng kanilang mga donasyon? Pakibasa naman, brother. Okay, Kuya Iko, ito yung mga nag-donate at nag-pledge. Si Tom, 5,000 pesos. Jansen ng Taguig, 1,000 pesos. Paulo ng Manila, 1,700 pesos. Joe Ash ng Manila, 1,100 pesos. Fulton ng Jensan, 1,000 pesos. Mary ng Cebu, 500 pesos. Si Ton and CJ ng Pasay, donated 1,000 pesos. Jenelyn, 500 pesos monthly. Alejandro, 200 pesos. Si Sally, nag-donate ng 1,000 monthly. At si Hansel ng South Cotabato, donated 500 pesos. And si Kit Kat, 201 pesos. At meron din po tayong FB Stars. At ito mga nag-donate ng FB Stars, si April, she sent 50 FB Stars at si Rita, 50 Facebook Stars din. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga nagbigay sa inyong generosity. Pagpalain kayo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. At sa ngayon, abot na sa 2,356,768 pesos ang inyong donasyon. Maraming salamat. At sa mga magbibigay pa, scan nyo lang itong Universal QR Code. Pwede yan sa Shopee Pay, GCash, Maya at BDO Pay app.
Pwede nyo ring i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang halaga ng inyong donasyon. May nakalaan kaming exclusive gifts para sa inyo. Thank you, bro. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Sa isla ng Barangay Campamanog, President Carlos P. Garcia Bohol ay nakilala ng Operation Blessing Team si Tatay Glenn na isang mangingisda. Napagalaman ng team na may bukol siya sa likod na matagal na niyang iniinda. Dahil sa sapat lang ang kinikita, hindi niya ito mapacheck up. Tuwing sumisisid ako sa ilalim, sumasakit yung balikat ko. Simula noon, hindi na po palagi ako magpupunta sa dagat. Sinisikap ko kahit masakit, kahit may kapansanan, tiisin para mabigay ang kanilang pangkailangan. Sa Barangay San Vicente Pilar, ang estudyanteng si Evangeline ay may bukol sa paa na matagal na ring iniinda ang sakit. Si Nanay Karina naman ay may bukol sa kanyang tagiliran na hindi rin mapacheck up dahil din sa kahirapan. Naisip ko na hawa na siguro ni. Pero always na siguro ko nga permanente nga inganin ang kupermente, hindi na ko mo kanang mani mo tabang na ho. Kaya nagdaghang magbuhat-buhat pag sa amang kag wala mo siguro ning konsensya ning dako. Siguro daghang buhat na ng bahay, manghinlo pa magdingag ngana. Malaking biyaya sa kanila ang tulong medikal na ipinaabot ng Operation Blessing sa ilalim ng Medical Assistance Program nito. Kasama ng local government unit at ng church partner ay inihatid ng Operation Blessing ang mga beneficiaries sa ospital. Si Tatay Glenn ay sa ospital ng Tagbilaran, Bohol. Mahigit 2 oras na paglalayag ang sinuong ng grupo patungong ospital. Samantalang si Evangeline at Nanay Karina ay sa ospital ng Ubay, Bohol. Mahigit 1 oras na paglalayag din para makarating sa kanilang check-up. Sobrang halaga po nung ating pong ginawa dito po sa Bohol dahil po yung mga medical assist patient po natin ay nasamahan po natin personally kasama po ng ating pong church partner sa ospital po. Nagkaroon po sila ng pagkakataon po na matanong personal ang mga doktor po para po sa mga health concerns po nila. At the same time, hindi lang po mapacheck up pero po makapag-undergo din po ng mga certain laboratories. Matagumpay na natanggal ang bukol sa likod ni Tatay Glenn. Sobra po ang kasayahan ko dahil natupad na ang pangarap ko na matanggal na to. Wala nang prowisyo sa panghanap buhay ko. Si Evangeline at Nanay Karina ay na-check up din, dagdag pa rito na ipagdasal ang grupo at sila'y nabigyan din ng libreng food bag at gamot. Nakakapag-minister tayo. Maipanalangin po sila, mapadama po natin na sa pamamagitan po ng buhay po natin, meron pong buhay na Diyos na umaalala po sa kanila at hindi sila nakakalimutan. Sobrang saya po na sa feeling na may pag-asa pala ako na maoperahan yung pa ako. Kasi akala ko kasi hindi na kasi bukol na kasi siya eh. Daghang pasalamat ninyo sir. Nakatabang mo na. Nawa matabang. Sa kasulok-sulokang mga lugar sa bansa, laging handa ang Operation Blessing upang matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. Nagagawa natin ito
dahil sa tulong at suporta ng ating loyal partners. Sa lahat po ng mga partners, mga donors namin po sa Operation Blessing, sobrang maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung paano pong nagkakaroon ng malaking impact yung mga bagay po na at mga tulong po na ipinaabot niyo po sa Operation Blessing para po sa mga kababayan po natin. Si Evangeline ay nakaschedule ng operahan sa kanyang bukol sa paa, samantalang si Nanay Karina naman ay tumanggi na magpa-opera. Binigyan naman siya ng Operation Blessing ng mga gamot at bitamina. Grabe, Iko, no? Parang yung tinitiis lang nila yung bukol kasi di nila alam paano kukuha ng tulong. So, ang laki talagang bagay na yung Operation Blessing talagang pumupunta sa mga lugar na to para magbigay tulong. Yung iba nga, nalalaman lang nila na pwede naman palang gawa ng paraan pag nandyan na si Operation Blessing. So, maraming salamat talaga sa inyong lahat ng patuloy na nagsusupport sa ating Operation Blessing. Alam niyo ba na ang medical assistance ay also extended to the patients who need further check-ups and treatment. They are patients of Operation Blessing's Medical Brigade or Mobile Clinic. And meron silang mga serious cases. Some are being referred by church partners and others personally requested by Operation Blessing for assistance. Sinasamahan ng Operation Blessing team ang mga pasyente sa mga partner hospitals nito. Bukod sa pang-unang lunas, binibigyan din ng Operation Blessing ang mga pasyente ng groceries at mga gamot. Sadyang kahirapan ang dahilan kung bakit hindi makapagpatingin sa doktor ang ating mga kababayan. But financial hardship should not be a barrier to receiving the necessary medical attention. Kaya iba't ibang programa ang mayroon ng Operation Blessing to break down that barrier and address the medical needs of our less fortunate kababayan. Nariyan ang mobile clinic na kayang abutin ang mga kababayan nating naninirahan sa mga liblib na lugar sa bansa kung saan ay walang malapit na ospital or health center. Ang mobile clinic ay nakapagbibigay ng medical, dental, optical, laboratory, and pharmacy services. Ang isang araw na gawain ng ating mobile clinic ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. An average of 200 patients a day are treated by our medical staff and volunteer doctors. We also give them free medicine and vitamins. We need more funds to reach and cater to as many of our kababayan in need of medical services as possible. Kaya tinatawagan natin ang ating mga kaibigan sa corporate world na mag-sponsor ng ating mobile clinic services. Make it part of your corporate social responsibility or CSR. At kung individual entrepreneur naman kayo at gusto nyong mag-sponsor ng isang araw na gawain ng mobile clinic, kontakin nyo lang kami. Ang aming mga contact information ay nasa inyong TV screens ngayon. Your support will impact the health and well-being of our underprivileged kababayan. Bukod sa mobile clinic ng Operation Blessing, meron din tayong Medical Brigade. Dito natin makikita ang dedication at hard work ng ating mga staff at volunteers sa pagtulong sa mga kababayan nating may pangangailangan. Hindi alintana ng team kung may bundok mang aakyatin o ilog na tatawirin. Maabot lamang ang mga kababayan nating walang access sa medical services. Ang isang araw na gawain ng Medical Brigade ay nangangailangan ng budget na 500 to 600,000 pesos and around 200 to 500 patients naman are being treated. Binibigyan din sila ng libreng gamot at bitamina. In addition to the physical treatment given to the patients, the Word of God is also shared with them to give them hope and experience the joy of the Lord. Kaya napakahalaga ng inyong partnership sa CBN Asia. It extends beyond physical healing. It encompasses the spiritual and emotional well-being of those we serve. Kaya kung hindi ka pa bahagi ng gawain ito ng Panginoon, abay makipartner na sa CBN Asia, and together, let us create a holistic impact in the lives of our less fortunate kababayan. Send in your donation by scanning this QR code sa inyong TV screen. Pwede yan sa ShopeePay, GCash, Maya at VideoPay app. Pwede rin sa cbnasia.org/give. Pwede nyo ring i-chat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia ang halaga na gusto ninyong i-donate. Narito pa ang ibang paraan kung paano kayo makakapagbigay. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name.
ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Seasons may change. Economies are volatile. The weather changes, but the source of joy never changes. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Be a CBN Asia partner today. Bago namatay ang mother ko, sinabi na po niya sa akin na kahit nawala po siya, huwag mong kalimutan na ikaw ang makatulong sa kapatid po. Dahil sa iniwang habilin ng ina ni Janita, naging likas sa kanya ang pagiging mapagbigay, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid. Ito ang aral na kanyang pinanghawakan, hindi lamang para sa pamilya, kundi maging sa kanyang pagiging guro. Mayroon po kaming soap na binibenta. So pag walang baon, si teacher na po ang mag-provide para lang po makakain yung mga bata. Bilang single mom, sapat lamang ang kanyang kinikita sa pagtuturo upang matustusan ang sariling pamilya. Nagbago lamang ang lahat nang minsang humingi ng tulong ang kanyang mga kapatid. Lumalaki ang interes sa bangko na inutang na lupang sinasaka ng kanyang ama. Ito ang nagpahirap sa kanila. Malubog na lang talaga sa utang pag ganun. Kasi yun po ang mapagkunan nila ng source of income. So pag wala ang farm, wala. Kinailangang mag-loan ni Janita upang may maipadalang tulong sa pamilya. Umabot ng 350,000 pesos ang kanyang pagkakautang. Dahil nga sa loan na po yun, ang aking salary po sa teacher, doon po napupunta talaga sa loan ko. Upang magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan, networking ang kanyang naging sideline. Marami po ako mga business proposal sa company na iba't ibang klase. Noon, na-present ko na, ginawan ko nag-expense po ako ng financial, ng import ko, ng time, walang nangyayari. Nang minsan makapanood ng The 700 Club Asia, naantig ang kanyang puso sa mga taong hikahos na tinutulungan ng Operation Blessing. Nagsimula po ako magbigay po sa 700 Club 2016 as a partner. So, ang pakiramdam ko po, maligaya na po ako kasi nakashare po ako sa mga kapwa ko, lalo na yung Word of God. Kahit na hindi po ako personal nag-evangelize. So, for the sake sa financial, nakatulong po ako. Magmula noon bumuhos ang pagpapala kay Janita. Dumami ang kliyente ng kanyang network marketing business. Kumita siya ng higit 20,000 pesos kada buwan, sapat para sa kanyang pangangailangan at pantulong sa pamilya. So, na-share ko po sa aking mga kapatid, sa pamangkin ko, at saka sa mga co-teacher ko. Napatunayan ni Janita na ang pusong handang magbigay ay nagmumula lamang sa Diyos. Ito ang kanyang natutunan, kaya naman ibinabahagi niya ito sa iba. Nakakatuwa si Janita, no? Hindi talaga nawala sa puso niya yung pagiging isang nurturing na teacher. Talaga nagbigay siya sa kamag-anak, I'm sure binibigyan niya rin yung mga estudyante niya. For sure, yeah. Pero nakakatuwa kasi nung nag-sow naman siya ng good seed, di ba? Ng seed sa isang napakagandang, kumbaga yung lupa na tatanggap ng kanyang biyaya, lumago at pinagpala siya ng Panginoon. At nakita niya na sa kwento niya, yung alam niya na kung hindi siya if she could not go out and be a missionary herself, if she gives to the 700 Club, then she's also able to participate in the nurturing pa rin. Oo, ganun pa rin. When we are asked to give, whether to meet church needs for missions or to help others in need, we worry that it might hurt our budget. But giving out of our lack means we trust in God, not in our money. We saw how Janita gave to God joyfully out of her own lack, and God blessed her even more. We experience joy not only when we receive, but also when we give. It is more fulfilling to give, and especially sa mga nangangailangan. Yes.
Sabi nga ni Apostol Pablo, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat niyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang The 700 Club Asia na ginamit ng Panginoon upang pagtibayin ang pagiging mapagbigay ni Janita ay 29 years old na ngayon. Isang napakalaking pribileyo na mapabilang ako sa mga prominent at kauna-unahang host ng programa tulad ni Miss Connie Reyes. Noon hanggang ngayon, patuloy itong sumasahimpapawid ng walang paid commercials dahil sa tapat na suporta ng ating mga partners. Sa pamamagitan ng inyong suporta, nakakapag-produce tayo ng mga true-to-life stories na nagbibigay pag-asa sa mga kababayan nating dumaraan sa iba't ibang hamon sa buhay. They experienced changed lives and were freed from the bondage of sin. Others were on the verge of committing suicide. When they heard God's word released by the hosts, naliwanagan sila at hindi na naituloy ang masamang balak. Marami ring wasak na relasyon at pamilya ang nabuong muli at yung iba naman ay nakatanggap ng himalang kagalingan mula sa matagal ng iniindang karamdaman. And the 700 Club Asia is now viewed all over the world because of social media. Going digital is the best way to reach out to millions of Filipinos worldwide. Ilan lamang yan sa maraming nagagawa ng inyong tapat na pagsuporta sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Ngayon naman, balikan natin si Sonja. Yes, thank you so much, Brother Mari. At kasama pa rin natin si Jack the Preacher, JDP ng River Worship, upang i-acknowledge ang mga nagpaabot na ng kanilang suporta. Go ahead, JDP. Thank you, Ate Sonja. Ito, nag-donate si Rem ng taga-Paranaque ito ng 1,000 pesos. Si Rosario naman nag-donate ng 2,000 pesos. Cleofe donate 100 pesos. Si Doris, 500 pesos. Si Thin, 100 pesos. At si Josephine, 500 pesos monthly. Yes, thank you so much sa mga nagbigay. At narito naman ang mga nagpadala ng kanilang comments. I believe we have one coming in right now galing kay Dexter Fuentes. Every night na nanunood ako ng The 700 Club Asia, sobra akong natutuwa sa lahat ng ginagawa niyong pagtulong sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan. Thank you so much, Dexter, for that. Samantala, sa mga magpapadala pa ng kanilang donasyon, scan nyo itong universal QR code na nasa inyong TV screen or visit cbnasia.org/give. Sa mga nanonood naman sa YouTube, pwede kayong magpadala ng YouTube Super Chat or Super Stickers. Para sa mga kababayan natin abroad, narito pa ang isang paraan kung paano kayo makakapagpadala ng inyong donasyon. Good news from iRemit and CBN Asia. You can now send your donations to CBN Asia online using iRemit X. Simply download the app from the Google Play and Apple Store and register. If you are sending your donations from these countries, remittance fee is free. Once registered, just click your country of origin, click I Pay, then choose Donation to CBN Asia and proceed. A confirmation will be sent to your registered email address. Send in your donations now. When fashion meets compassion, you can make someone smile with your God is Good statement shirt and provide the sick, hungry, and discouraged with much-needed support. For a donation of 2,500 pesos, plus you will get streaming access to Peter Kairou's Kapit Lang, God is Joy audio teaching. He is the same yesterday, today, and forevermore. Be a CBN Asia partner today. Tila nabagsakan ng langit at lupa si Jessamine nang mabalitaang nahuli ang kanyang asawa dahil sa droga. Hindi na po ako nakapagsalita nun. Kasi halo-halong emosyon na po. Hindi po ako natanggap sa trabaho. Kasi yung asawa ko nasa kulungan. Wala na akong magawa kundi po maupo sa isang tabi po. At sobrang nalalambot na po ako nung oras na yun. Walang inaasahang trabaho, anak na kailangang itaguyod, hinanakit ng mga magulang at asawang nangangailangan ng tulong sa kulungan ay ilan lamang sa mga bagay na gumugulo sa isipan ni Jessamine ng mga sandaling iyon. Paano kami, siya pong kumikita sa amin, sa pamilya namin, kasi may trabaho po siya bilang janitor po sa isang state university. Mabubuo pa ba kami? Makalabas man siya sa kulungan, paano kami mag-uumpisa? Sa gitna ng kanyang matinding pinagdaraanan,
Nasumpungan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng panonood ng The 700 Club Asia. Nag-focus doon. Can you imagine how so? Nung napapanood ko po yung mga testimony, parang ako to. Ito po yung na-encounter ko, na-experience ko ngayon sa buhay ko. Sinabayan ko po yung prayer of salvation. Naramdaman ko na isa po ako doon. Isa po ako doon sa tinutukoy sa prayer. Nagkaroon po talaga ako ng hope na pwede pa. Na kahit ang gulo-gulo na ng buhay namin, pwede pa po kaming mabuo. Nagkaroon po ako ng interest na tumawag sa prayer center nung gabi din na yun. Ang programa at ang CBN Asia Prayer Center ang nagsilbing kaibigan at gabay ni Jessamine sa panahong wala siyang makausap at masandalan. Dahil dito ay unti-unting gumaan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nagkaroon po ako ng takbuhan. Nagkaroon po ako ng makakausap at masasandalan for that moment po. Ayun, kasi kahit kilala ko na po talaga si Jesus sa buhay ko, hindi ko po alam kung paano magdasal, kung paano ko po siya kakausapin. Kasi ang pakiramdam ko po noon, makasalanan ako. Pero through 700 Club Asia, nagkaroon po ako ng idea. Lahat ng kasalanan natin ay pinapatawad ng Panginoon po. Gaano man yan kaliit o kalaki po. Taimtim na ipinagdasal ni Jessamine na matagpuan ni Rio ang Panginoon habang siya ay nasa piitan. Makalipas ang 2 buwan ay nakalaya si Rio. At hindi binigo ng Panginoon si Jessamine sa kanyang hiling para sa asawa. Wala akong ibang tinatawag lagi kundi yung Panginoon. Humingi ako ng kapatawaran sa Kanya sa mga nagawa ko. Umaga, gabi, bago matulog, dasal, tawag sa Panginoon, paggising, pasalamat dahil ginigising ako ng Panginoon kahit napakahirap ng buhay sa loob ng kulungan. Hanggang yun nga po, may mga pastor na dumadalaw sa amin, na binabasahan kami ng Bible. Mula nung ako inakulong, mas naging malapit sa puso ko ang Panginoon. Kasi bukod sa pamilya ko, asawa ko, Diyos ang nagpapalakas ng loob ko. Isa po sa naitulong sa akin ng prayer center po ng The 700 Club Asia is malid po kami sa church kung saan po kami napapabilang ngayon. Napakalaking tulong po talaga sa spiritual growth namin mag-asawa kasi ito na po yung matagal naming hinahanap. Hinahanap-hanap. Binago po kami unti-unti ng journey namin na ito. Binago po yung pag-uugali namin, kung paano po kami magsama bilang mag-asawa at higit lalo po kung paano kami maging magulang sa aming anak. Isa rin sa mga answered prayer ni Jessamine ay ang pagkakaroon ng work from home. Naging sapat din ang kanyang kinikita kasama ang pamamasada ni Rio upang maitaguyod ang pamilya, mabayaran ang pagkakautang sa mga kapatid at ngayon makapagpapatayo na sila ng sariling bahay. 5 taon na ang nakalipas matapos makulong at tumanggap sa Panginoon si Rio. Naging matibay na kaagapay ng mag-asawa ang Diyos sa paghilom ng mga sugat sa kanilang relasyon, maging sa kanilang mga pamilya na nanumbalik na ang tiwala sa kanilang pagsasamahan. Hindi mo kailangan dibdibin, hindi mo kailangan mag-isa, hindi mo kailangan ilayo ang sarili mo sa ibang tao. But you just need to call them sa the prayer center po para ipag-pray ka po nila and tanggapin si Jesus as your Savior. Sa ganun po ay magkaroon ka ng relationship kay God and matatagpuan mo ang kapayapaan na tanging sa Kanya lamang po nanggagaling. Buong-buong kwento nila, no? From pagkabihag ng asawa niya, si Rio, from pagkabihag sa drugs at pagkakulong, di ba? Pagkakulong na rin sa kahirapan. After she came to Christ and he came to Christ, talagang binuksan ng Panginoon ang windows of blessing at sunod-sunod ang pagpapala sa kanila. And it really only is possible with the grace of God, di ba? Yun, alam niyo po, lahat ng ipinalangin ni Jessa, ipinagkaloob ng Diyos because she was praying in accordance to the will of God. Ang sabi nga sa 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. To restore the bonds within her family,
to transform her husband's life and to deepen her relationship with God. Those were the cries of Jessa's heart, which God heard and granted. God hears our cries of pain, frustration, exhaustion, and even fear when we ask Him to work in us and accomplish His will. What about you, kapatid? Are you disappointed in life? What are you frustrated with? Why are you hurting? Whatever difficulties or trials you're going through right now, surrender that to God. Surrender your life to Him. Make Him the Lord of your life to rule and reign over you. If you want to do that right now, follow me in this simple prayer. Bow lang po tayo ng ating mga heads right now. Let's bow our heads and say, Father God, maraming salamat po sa ginawa po ninyo sa buhay ni Jess at ni Rio. Father, maraming salamat na si Kristo ay nagpunta ng krus ng Kalbaryo para sa akin, Panginoon. Upang ibigay sa akin ang tsansa na magbago ng buhay. Father, right now, lumalapit po ako sa inyo. Inaalay ko po sa inyo ang aking buhay. Hinihiling ko po sa inyo, Father, would you forgive me? Patawarin po ninyo ang lahat ng aking kasalanan. Would you help me now to lead a life that is worthy of you, Panginoon? Worthy of that sacrifice Jesus gave on the cross dahil mahal niya ako. Father, tinatanggap ko sa oras na ito ang inyong pagmamahal at pagbabasbas ng inyong Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, nananahan na siya sa inyong buhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Share with us that important decision you just made. You can call our hotline number 873-70700. You can also post your prayer request on the 700 Club Asia Facebook page. You can also chat with us. Use the hashtag #KapitLang God is Joy. Our trained prayer counselors are on standby to answer your calls 24 hours a day, 7 days a week. They will pray with you and address all your concerns based on what the Bible teaches. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Refresh others by helping them through CBN Asia. Ipadala ang inyong tulong sa pamamagitan ng BPI e-Donate. Sa inyong BPI mobile app, go to BPI e-Donate. Select CBN Asia. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon, pangalan, cellphone number, BPI online registered email address at ilagay sa purpose of transaction ang telethon. Tap Donate Now. Enter your BPI online username and password. Piliin ang account na gagamitin sa pag-donate at itype ang one-time PIN. Then, transaction done. With your generosity, marami tayong matutulungan. Kaya partner with CBN Asia today. Discover the source of lasting joy when you listen to the audio teaching of Peter Kairos. Kapit lang, God is joy. This inner joy is a gift from God that empowers us to face life's challenges with confidence, hope, and a sense of purpose. Get exclusive streaming access when you donate any amount to CBN Asia. And when you give 2,500 pesos and more, you will receive a CBN Asia 29th Anniversary T-shirt. Be a CBN Asia partner today. Siyempre, disappointed din naman po ako dahil feeling ko half of my life na miss ko na dahil marami po akong hindi nagagawa. Bata pa lamang si Marian ay mahilig na siyang sumayaw. Subalit dahil sa kanyang mild scoliosis,
pinagbawalan na siyang gawin ito alang-alang sa kanyang kondisyon. Pag sumusumpong na po siya, nahirapan na po ako makatayo din. Hirap na po ako maglakad ng straight po yung body, tapos nakaslouch ka na, tapos kumikirot na po nun. Ang scoliosis ay ang pagkakaroon ng baluktot na spine. Masakit po kasi sa likod. Una po, mahina din naman po kasi yung resistensya ko. And pangalawa po, kapag nagbubuhat na ako ng mabibigat, nag-start na po kumirot po yung sa may likuran ko po. Bigo rin siyang magampanan ang kanyang tungkulin bilang panganay sa 3 magkakapatid. Nahiya din naman po ako sa mga magulang ko, imbis po na nakakabawas na rin ako sa mga gastusin po namin sa bahay. Sana po nakaka-save na lang for our tuition fees po. Umiinom man ng calcium vitamins si Marian bilang maintenance, batid niyang hindi ito ang sagot sa kanyang karamdaman. Down din po kasi meron din akong friend na sumasayaw din po, na meron din siyang scoliosis, mas malala pa po sa akin. Sabi ko, kung ito, Lord, mas malala na, paano pa yung sa akin? Yun po yung mga thoughts na nagbabattle po sa mind ko. Hanggang sa masulyapan ni Marian ang The 700 Club Asia. Doon po sa last part, nung si Miss Miriam na po yung magpe-pray, sabi niya ganon. Specifically, merong isa na meron siyang scoliosis. Claim mo yung healing mo because God... Sabi ko, Lord, ako yun eh. Sabi kong ganon. Habang nananalangin po, ay nilagay ko po yung buong pagtitiwala ko sa Panginoon, yung buong pananampalataya ko po na hanggang sa may nararamdaman na po ako nun sa may likuran ko na hindi ko mawari kung ano. Kalaunan, nagpasuri muli si Marian. Base sa kanyang pinakahuling medical record, negatibo siya sa scoliosis. Yung natutunan ko po, si Lord, hindi lang po tinitingnan niya, pinapakinggan niya po yung mga malalaki o maliliit na panalangin eh. Bukod po sa panalangin, ang makakapagpagalaw po talaga sa kanya is yung faith po natin. At wala po siyang pinipiling tao na papagalingin niya. Every week po, sumasayaw na po kami dito sa church while praising po God. Po, syempre masaya. Wala nang mga naghihinder sa'yo para gawin pa yung mga bagay na to. And naniniwala ko na hindi lang yung buhay ko yung may impact ni Lord dito sa pag-heal ko, kundi pati yung mga tao na makakarinig, makakita at makakapanood po ng storya ko. Grabe, kung hindi ko ma-imagine, it must have been so painful for Marian to ay, grabe, hindi na makakasayaw ulit. Pero ang ganda din ng sinabi niya na when Miriam prayed, yes, the prayer was powerful, but it took her faith to receive that healing. And God honored that faith. Oo, sa Bible nga, di ba lagi sinasabi, your faith has made you well. Yes. You know, we have a miracle healing God. The Bible is filled with stories, promises, and accounts of healing and good health for His children. In Matthew 4:23, we read, "And He went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people." Our God is loving and compassionate. He hears the cry of our hearts. He heals our sickness and eases the pain in our body. He mends even our spiritual wounds. God is our ultimate physician. He restores our bodies, minds, and spirits. Trust God to care for you. He will give you rest when you are weary. He will strengthen you when you are weak. Let's come to Him in prayer. And kagaya ng ginawa ni Marian, receive that healing by faith. Come on, let's pray. Lord, we thank You that You are our ultimate healer. You are the greatest physician, the miracle worker. And Father, right now, I just pray for maybe a lot of people here are watching like Marian na parang pakiramdam nyo na nakawang kayo ng pagkakataon. May mga bagay na tingin yung nawala sa inyo because of the situation, circumstances. But Lord, we thank You that You are able to make things new. And even in loss, new life begins and Your promises still abound. So I pray, God, for our kababayans watching right now who feel like they've been robbed of something. I pray, God, that Your comfort be upon them, Your joy be upon them, Your peace be upon them. And Lord, right now, we also take time to pray for those who are physically sick. Lord God,
even right now, there are some people watching who, like Marian, are experiencing scoliosis and it's been so painful in your back. The Lord is healing you. Receive that healing by faith right now in Jesus' name. Somebody watching with gastric pain, Lord, we thank you that you are a healer. The Lord is healing you and touching you right now. Somebody watching with severe pain sa likod because of kidney stones, the Lord is releasing you from that pain. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Iko? Yeah, there's somebody watching us right now na meron kang chronic pain dito sa tuhod mo. And you've been praying, asking God paulit-ulit. Alam mo yung meron ka ng persistent prayer. And then sometimes you're asking the Lord, Lord, ilang ulit ko na itong hiningi, ilang ulit ko na itong pinagdadasal kasi hindi ka na nakakapasok. It's really affecting your work. It's affecting your life. Right now, you know, the Bible says, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. And right now is the time for you to receive your healing. Receive it right now. There's also somebody watching us right now na meron kang chronic kidney disease. The Lord is revealing to you right now that there's something that you need to do, and that is go to the doctor, ask for the wisdom from the doctors, and don't sit down anymore and just wait for it to heal. The Lord wants you to step out in faith. Magpa-check up ka, kapatid, because the Lord will give you the instructions through your doctor, and the Lord will supernaturally provide for all your check-up needs, your lab needs. Yun siguro yung naghihinder sa'yo kasi wala kang pera. But the Lord is saying to you, I will provide for all of your needs. And the healing will come from your obedience and faith. So go ahead. The Lord is waiting for you to just obey Him and you will be healed in Jesus' name. Amen. Amen. Kung meron pa po kayong mga prayer requests o kaya may pinagdadaanan kayong matinding hamon at gusto ninyong may makausap, tawagan nyo lang ang ating prayer center sa 8737-0700. Nakaantabay ang ating mga trained prayer counselors 24 hours a day, 7 days a week upang sagutin ang inyong mga tawag. Ipagdarasal kayo at papayuhan batay sa sinasabi ng Biblia. Pwede rin kayong makipag-chat sa ating mga prayer counselors any time of the day and night. Nakakapag-operate ang ating prayer center round the clock dahil na rin sa suporta ng ating mga faithful partners. Isang prayer center sa nasusuportahan ng inyong mga donasyon. Napakahalaga ng inyong partnership sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Bagong pag-asa at bagong buhay ang naidudulot ng ating mga panalangin sa mga kababayan nating dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Bahagi pa rin sa gawain ng Operation Blessing para sa kapakanan ng mga kababayan nating may matinding pangangailangan ay ang pamamahagi ng wheelchair. Para ito sa mga kababayan nating hindi na makalakad, dala ng karamdaman at walang kakayahang bumili ng wheelchair. Nang magtungo ang Operation Blessing sa Camiguin, isang island province, namahagi ito ng 99 wheelchairs sa mga kababayan nating may kapansanan. Ang isa sa mga nabiyayaan ay ang anak ni Nanay Gloria na may cerebral palsy. Si Nanay Gloria ay balo na at ang hanap buhay niya ay magtiktik ng bato. Nasa 200 piso lamang ang kinikita niya kada araw. Dahil may edad na, nahihirapan na siyang mag-alaga sa anak. Kinakalong niya ito para lang mapakain ng maayos at magampanan ang iba pang pangangailangan ng anak. Kaya laking tuwa ng kanyang anak nang makatanggap ng libreng wheelchair. Alam mo, Sons, nung pumunta kami sa Camiguin, nakasama ko doon makikita mo talaga yung mga nangangailangan ng wheelchair. In my mind, sabi ko, dapat nasa bahay na lang sila dahil hindi na nga sila makalakad. Pero bit-bit nila yung mga luma nilang mga wheelchair, gas-gas na yung gulong. Pero pag once nakita mo yung facial expressions nila, yung joy na nakikita, bakas sa mukha nila pag na-receive nila yung bagong wheelchair, in my mind, pumunta sila doon because they just want a new wheelchair, even if they should have just stayed home. Yeah. And what a blessing, no, for us to be part of what God is doing through Operation Blessing. That the fact that we can give hope
to our kababayans like that. It's such a blessing. Alam nyo, yan ang naidudulot ng inyong pakikipag-partner sa CBN Asia. Nag-uumapaw na kaligayahan sa mga kababayan nating nabibigyan ng inyong pagiging bukas palad. Ang isang wheelchair po ay nakakahalaga ng 3,500 pesos. Marami pa tayong kababayang may kapansanan ang nangangailangan ng wheelchair, kaya maging pagpapala na sa kanila. Makipag-partner na kayo sa gawaing ito ng Diyos dito sa CBN Asia. Sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang ating mga partners dahil sa patuloy ninyong pagkapit sa Diyos na ipadarama natin sa ang kanyang pag-ibig sa ating mga viewers worldwide. From the bottom of our hearts, we thank you all. And may you continuously receive amazing miracles and abundant blessings from God. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Bread Talk. When things are going well, we are elated and we rejoice. When hardships come, our joy may disappear and we may fall into depression. But the joy that comes from the Lord is constant. It is through living with Jesus Christ, walking with Him, loving Him, and obeying His commands that we have complete and everlasting joy. As Jesus says in John 15, verse 11, I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Sorrow and suffering will pass, but joy endures even in the face of adversity. Jesus says in John 16, verse 22, so also you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. Even the joy of a bountiful harvest cannot compare with the joy we find in the presence of the Lord. As King David acknowledges in Psalm 4:7, you have put more joy in my heart than they have when their grain and wine abound. Tuloy pa rin po ang pag-aabot ng suporta ng ating mga kababayan. Narito ang mga nagpadala ng kanilang donasyon. Thank you kay Franklin na nagpadala ng 35 Facebook stars, Harold J. 20 Facebook stars, Pals 50 Facebook stars, Roslyn 50 Facebook stars, Cecil 50 Facebook stars, Sabanya 99 Facebook stars, and hello sa mga nanonood nating kababayan mula sa Switzerland, London, and Toronto, Canada. Okay, ako naman. Si Kai 10 from Manila, nag-donate ng 2,500 pesos. Si Marivic from Camarines Norte, 500 pesos. Si Steph, 500 pesos. Si Janet from Pasay City, 1,000 monthly. Wow, maraming salamat. Si Maan, 2,000. Janice, 350. Jorgen from Quezon City, 1,000 pesos. Ana from Bulacan, 100. And si Agripina, 200 pesos. Sa YouTube naman nagbigay si Patricia ng 49 pesos via YouTube Super Chat. Si Yuri nagbigay ng 20 British pounds via YouTube Super Chat. FB Stars naman nagbigay si Iggy ng 30 Facebook Stars. Gisela nagbigay ng 50 Facebook Stars. Si Neri, 50 Facebook Stars. Norman, 500 Facebook Stars. At si Crystal, 100 Facebook Stars. Yes, tuloy-tuloy pa rin sa pagbibigay ng Facebook Stars. Thank you kay Richelyn, 500 Facebook Stars sa kanyang binigay. Si Rosaline, 50 Facebook Stars. Gags, 40 Facebook Stars. Michelle, 50 Facebook Stars. Berlin, 100 Facebook Stars. Thank you kay Siniza ng Marikina, nagbigay ng 300 pesos. An anonymous donor, 2,500 pesos. Kai of Manila, 2,500. And Carol, 700 pesos. And so far, your giving has reached 2,387,047 pesos. Keep calling, keep giving kahit tapos na ang ating programa. Our 24/7 prayer center is manned to receive your donations via phone or Facebook Messenger. Join us again tomorrow for more inspiring stories that will give you joy even in times of difficulties. We have a loving, compassionate, and merciful God who will see us through our adversities and give us joy. Kaya, kapit lang! God is joy! Ngayong Huwebes, bukol sa kamay, 20 taon nang iniinda ni Tatay Jose. Magamot pa kaya? 6 na taon nang di magkaanak. Paano kung iwan ng asawa?
Tindero ng prutas, lubog sa utang. May kapansanan pa. Makaahon kaya? Paano mararanasan ang joy sa kanilang buhay? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kapit Lang, God is Joy. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.